Tiyanang, nandyan na ba si Ruben? Magandang umaga po. Andiyan ka na pala. Tulungan ko na po kayo. Ano pa nga bang magagawa ko? Kahit ayaw ko, sa kulit mong yan. Kayo talaga? Palabiro. Sino na naman kaya ang nagpaputok ng rebentador kagabi? Pinaputokan na naman yung mga gawa kong bato. Baka po sila Rolly at Mike. Hindi ka ba nila kasama? Kagabi po? Mas mabuti nga, pinasabugan nila. Nang hindi ko nababasagin pa. Para basag agad. Kaya lang po, yung iba, sobrang tigas. Kahit ilang beses po namin pasabugan, ayaw mabasag. Eh di kasama ka nga. Nilalaglag mo pa yung mga kasama mo. Eh di po ba, bato lang mga yan? Tama. Bato lang ang mga yan. At napakaraming bato sa mundo na magaganda at may halaga kaysa sa mga yan. Pero kung ang mga yan na walang halaga ay sisinupin at ipagmabalasakit upang baguhin at pagandahin, ang mga yan ay magkakaroon ng kaukulan at kabuluhan. Tulad ng sa mga tao, napakaraming tao sa mundo. Pero hindi lahat ng tao may kabuluhan ng kanilang pagiging tao. Hanggang sa maipagmalasakit
maukitan ng mga aral upang magbalik loob sa Diyos. Hindi ko po kayo maintindihan. Balang araw, maintindihan mo. Mabuti pa, ikaw na magpatuloy nito. Ayusin mo, pagandahin mo. O, Janang, ikaw na ang bahala rito kay Ruben. Oh, ano? May kailangan ka pa ba? Wala na po, pero may tanong po ako. Na naman? Anong tanong mo? Hindi ka na naubusan. Ano pong ibig sabihin ni Lolo Bebeng na ang bato ay parang tao? Ah, yun ba? Sige. Pero, magmerienda muna tayo. Doon ko ipapaliwanag sa'yo sa kusina. Tara na. Para malaman mo ang sagot sa mga tanong mo, may ikukwento ako sa'yo. Ganyan ang buhay ko noon. Laging tumatakbo. Dahil hinahabol ng taga ni Bebeng. Janang! Tago ko na sa palda ng lelang mo! Dahil sa sobrang selos. Siya naman kasi may kasalanan. Nag-asa-asawa kasi siya ng maganda. Hay, yang Lolo Bebeng mo. Napakaseloso. Lahat pinagseselosan. Hoy, Janang. Sino yung lalaking kausap mo? Kitang-kita ko kayo, ha? Sasamayin sa akin yan. Si Tatang yun. Si Tatang? Paano magiging si Tatang yun? Iba itsura. Malabo na kasi ang mata mo, kakainom ng lambanog. Hoy! Hindi ako lango, ha? Ha? Oh, ayan. Pinabibigay si ni Tatang. Eh, gatas ng kalabaw to, ha? Eh, si Tatang nga yun. Kahit sa gatas nalalasing. Si Bebeng ang matatawag na batong buhay. Bato ang puso.
tigas ng kalooban at lalo pang pinatitigas ng kanyang kasamaan. Lahip! Alam mo naman, di ba? Sige, umorma ka. Ataduhin ko yung mukha mo. May araw ka rin, Bebeng. Tama na, Bebeng. Lamog na yan. Nabawi ko na naman yung kalabaw ko eh. Ako tapos sa magnanakaw na to! Yan ang napapala ng mga magnanakaw! Tapos sa kalabaw yan. Paila sa kalabaw. Ba't tinatanga-tanga nyo? Po. Kilos! Pasabugin kung mukha nyo eh. Tasha, dalian mo. Bakit? Yung mga hayop natin, itago muna dyan na si Bebeng. Ala! Mga bebe! Inang ko po, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Beng! Ikaw pala, Beng. Kamusta? Bebeng. Bigyan mo nga ako ng dumalagang manok mo dyan. Dumalagang manok. Wala lang kami paghaharapan mamayang gabi. Ay, ganun ba? Beng, ano eh. Naalala mo yung binigay kong manok sa'yo nung nakaraan? Hmm. Yun na yung inahin. Ganun ba? Oo eh. Ay, bebe ni Pedring! Oh! May baby ka pala eh. Oo nga, Beng eh. Bibe. Sa'yo yan, Beng. Sa'yo talaga yan eh. Matagal na rin akong di nakakakain ng baby. Sa'yo talaga to, bebe ko. Sa'yo nga talaga eh. Beng, sa'yo talaga to eh. Para meron kayong pagharapan mamaya. Oo. Malusog yan, Beng. No? Ang ganda. Malusog, Beng, no? Oo nga. Okay na to, Beng? Okay to. Baka hindi. Okay to. Sige, Beng. May pulutan na tayo! Lahat ng bagay, dinaan niya sa tapang. Hindi na daw niya magagawang magbagong buhay dahil lumaki siyang masama at mamamatay siyang masama. Laging sinasabi ni Bebeng na wala siyang pag-asa na magbagong buhay. Pero ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Janang? 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 Tao po. Ano sadya mo? Magandang umaga sa'yo, Bebeng. Si Janang? Wala siya. Malengke. O baka ng lalaki. Bakit? Ibibigay ko lang kasi sana to. Ano ba yan? Ayun. Kung magbibigay sa kanya, baka javelin pa ako sa'yo. Ano ba to?
Sugo. May nagpapabigay sa'yo. Bakit? Wala. Nandiyan pa ba si Nador? Wala. Lalayas ko na. Ano ba yung pasugo na yan? Sa Iglesia ni Cristo ito. Matagal na akong kinukumbida ni Esther na makinig sa aral nila. Esther pala pangalan. Nagpaunla ka ba? Hindi. Bakit? Pinapayagan mo ako? Makikinig ka lang naman, di ba? Kinukumbida ka ng tao eh. Di, paunlakan mo. Ganda-ganda ng tao eh. Ano ka mo? Timpla mo ako ng kape, kako. Oh, ito saging. Kainin mo. Nang mabawasan naman yung kalasingan mo. Magkano ko sa haluya nyo? Janang, Oh, Esther. buti nakita kita rito. Nagpunta ko sa inyo ng isang araw, wala ka raw eh. Oo. Di naabutan mo sila, Bebeng. Hindi ka ba natakot? Kinabahan nga ako nun eh. Ikaw kasi, namalengke ako noon. At saka, kapag ganun umiinom si Bebeng, kailangan ako umuwi. Pag nalasing si Bebeng, alam mo naman, baka maghabulan na naman kami ng taga. Oo nga eh. Janang, matagal na kasi kitang iniimbitahan. Sabi mo sa akin, hindi ka nakakapunta dahil kay Bebeng. Kaya, dinalan kita ng pasubo sa inyo. Makakapunta na ako. Piniagad ka? Nagpaalam ka ba? Oo, ako nga din nagulat. Nang binigay nga sa akin ng pasugo, ang sabi niya, magpaunlak raw ako. O di paano, makakapunta ka na sa bahay mamaya. Makakadalo ka ng doktrina. Oo, magkita na lang tayo doon. O sige, antayin kita sa bahay. Tana, may bibilin ka pa ba? O, pen. Tara. Sa makatwid, hindi po lahat ng relihiyon ay sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Iisa lamang ang tunay na relihiyon na sa Diyos at kay Kristo at ito po ang Iglesia ni Kristo. At sa Iglesyang ito lamang matatamo Kamusta naman ang pakikinig mo sa iglesia? Ilang beses ka na rin nakapakinig dyan. May natutunan ka naman ba? Meron. Marami. Marami akong naunawaan. Tulad ng ano? Kung sumama ka kaya sa akin na makinig ng aral? Hindi. Ikaw na lang. Kung iniisip mong baka sakaling magbagong buhay ako, nagkakamali ka. Hindi na ako pwedeng baguhin ng sino man at ng ano man. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Sa lalim ng pagkakaukit sa akin ng kasamaan,
Oh, Bebeng. Luto na tong sinaing. Kung gusto mo na kumain, kumain ka na lang. Dadalo muna ako ng doktrina. Di ka alis ngayon. Hindi ka na pupunta doon. Ha? Pero, Lagi ka na lang umaalis tuwing hapon. Malay ko ba kung doon ka talaga pumupunta? hinihintay nila ako dun, Bebeng. Eh kung sumama ka na lang kaya nang malaman mo yung... Ah, hindi. Sabi ng ayokong pumunta dyan eh. Kung talagang gusto ka nila mag-iglesia at sincero sila sa ginagawa nila, sila pumunta rito. Dito ka nila aralan. Tara po. Ito po ang bahay ni Zanang po. Tao po. Tao po. Zanang. Zanang. Esther, magandang hapon po sa inyo. Bebeng, narito na sila. Si Esther nga pala. Magandang hapon sa'yo, Bebeng. Magandang hapon din sa'yo, Esther. Bebeng, si Kawaning. Siya nga pala ang ministro ng iglesia dito. Magandang hapon po, Ginoong Bebeng. Magandang hapon din sa inyo. Kayo pala ang ministro. Opo, salamat po ng marami dahil pinahintulutan niyo kaming makapagdoktrina po sa bahay po ninyo. Salamat po. Tara na po, pasok po tayo. Pakinggan po ninyo ang pagtuturo po sa atin ng Biblia na nakatala dito sa Efeso 5 at 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Alin po ang tinutukoy dito? Na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin pa rin po natin ang nakatala sa Biblia. Dito naman po sa Kolosas 1 at 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. E ano po ang pangalan ng iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo? Ito naman po ang ating mababasa sa Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Alin po ang tinutukoy na iglesia na pinangunguluhan ni Kristo na kanya ring ililigtas? Ito po ay ang iglesia ni Kristo.
Kung sakaling napakabigat ng nagawang kasalanan, may pag-asa po bang mapatawad ito? Ito po ang pagtuturo sa atin nakatala sa Isayas 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Papaano kung napakabigat ng nagawang kasalanan? May pag-asa po bang mapatawad ito? Meron po. May anyaya ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At ano po ang anyayang ito ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Idinagdag pa ng Panginoong Diyos na bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kaya may pag-asa na mapatawad ang ating mga kasalanan kahit napakabigat. Pero ano po ang kailangan nating gawin para maging karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos at mapatawad ang ating kasalanan? Itutuloy lamang po namin ang pagbasa sa Isayas 1:19 hanggang 20. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mangaghimagsik, kayo'y lilipuli ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ano ang kailangan nating gawin para sa gayon maging karapat-dapat tayo sa Panginoong Diyos at mapatawad ang ating kasalanan? Ang sabi, kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ano po ang katumbas nito? Kailangan nating gawin ang pagbabagong buhay. Beng, nanakawang kami. Beng, nanakawang kami. Beng, tulungan mo naman kami. Beng, nanakawang kami. Kailan nangyari yan? Kagabi lang, Beng. Kagabi lang. Siya ba nagnakaw? Oo, Bebeng. Mami na yan sa amin. Sa mo tinago yung mga kaban ng palay? Hindi po sa kontrol sa kubo. Kompleto pa. Nabinta ko na ito yung kalahati. Lumapit ka sa akin. Bing, maawa ka sa akin, Bing. Bing. Para makilala mo yung pagkakamali mo. Ha? Bing. Para hindi ka na umulit. Samahan nyo. Balik nyo kay Pedring yung mga ninakaw na kaban ng palay yan. Tara. Yo! Tasha! Tasha, madali! Andiyan na si Bebeng! Andiyan na si Bebeng! Saglit. Huwag ka malikot. Ayan. Beng! Beng! Inaantay talaga kita eh. Ito,
Para meron kayong mapag... Bebeng, magandang hapon. Magandang hapon, Tasha. Huwag na. Pakain mo na lang sa mga anak mo. Huh? Salamat sa kabutihan niya. Nakapagtataka. Nagpasalamat? Hindi si Bebeng yun. Hindi nga si Bebeng yun. Ikaw pala yan. Akala ko naman kung ano na nangyari. Bakit sinira mo? Sinigan mo pa. Luma na eh. Eh, anong gagamitin niyo pag nag-inuman kayo? Huwag mo ilalabas yung nasa loob ng bahay. Wala nang inuman dito. Doon sila uminom sa bahay nila. Salamat po, nanay. Ingat po kayo. Salamat po. Salamat din po. Salamat po. Salamat po ng marami. Sige po, kapanin. Mauna na po kami. Salamat po. Ingat po kayo. Susunod po ulit, ha? Salamat po. Kadyanang, may nais lamang po kaming ibalita po sa inyo. Tapos na po ang inyong pagdodoktrina at ang kasunod naman po nito ay bautismo. Kaya sa susunod na magkakaroon po ng bautismo ay kasama na po kayo. Salamat po sa Diyos. Yan ba ang binabanggit mo sa akin kanina na may magandang balita kang sasabihin? Oo. Ayoko lang pangunahan si Kawaning. Pero kanina ko pa gustong sabihin sa'yo na mababautismuhan ka na. Hindi pwede. Hindi nyo siya pwedeng bautismuhan. Pero Bebeng, gusto kong mag-iglesia. Payagan mo na ako. Saka matagal nang hinihintay ni Kajanang na mabautismuhan siya. Asawa ko si Janang. Hindi nyo kami pwedeng paghiwalayan kahit sa relihiyon. Kung ano ang relihiyon ko, yun din ang relihiyon niya. Kung nasan siya, nandun din ako. Kaya kung gusto niyo siyang bautismuhan sa iglesia, bautismuhan niyo rin ako. Mawalang galang na po, Ginoong Bebeng. Pero hindi po kayo nagdaan sa doktrina. Lahat ng itinuro niyo sa bahay ko, narinig ko. Lahat ng naunawaan ni Janang, naunawaan ko. Lahat ng sinasampalatayanan niya, sinasampalatayanan ko rin. Pero, Ginoong Bebeng, sana po maunawaan po ninyo, sa pag-anib po kasi sa iglesia ay may sinusunod na proseso. Anong proseso? Bukod po sa kailangang dumalo sa doktrina, kailangan nyo rin pong dumalo sa mga pagsamba. Oh, Bebeng, aalis na ako. Dali. Sabay ako. Oh, saan ka pupunta? Samba. Papunta kang pagsamba, di ba? Oo. Sasamba ka? Hindi ka pwede sumamba na... Bakit hindi pwede? Dahil hindi nila ako tatanggapin. Ang ibig kong sabihin, halika nga muna. Halika. Oh,
Patuloy ba tayo sa pagsamba? Ang laking sakripisyo nito. Kailangan ba talagang ganito ang suot pagsasamba? Hindi ako sanay ng ganito. Hindi ka nasasamba. Sasamba? Ang pagsamba kasi ay pagpuri at pagluwalhati sa Diyos. Kaya, dapat lang na maayos ang kagayahan natin kapag sasamba. Halika na. Panginoong Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Dininig mo po ang panalangin. Pinalambot mo po ang matigas na puso ng aking asawa. Inukitan mo po ang kanyang puso ng iyong mga aral. Binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa iyo. Tunay ka pong makapangyarihan sa lahat, maunawain at mapagmahal. Oh, ano nangyari sa'yo? At yung ginagawa mo? Diyan ka na pala. Tamang-tama, luto na to. Eh, ano ba yung niluluto mo? Luto ako ng pansit. Bakit napakarami naman yan? Eh, dalawa lang naman tayo. Wala naman tayong anak. Di ba, babautismohan ka na bukas? Sayang nga lang, hindi tayo sabay. Pero, huwag kang mag-alala. Mababautismohan din ako. Pag nangyari yun, magpapansit ulit tayo. Mas marami pa dyan. Pagbautisado na tayong pareho, may panibagong buhay na tayo. Malaking pagbabagong mangyayari sa buhay natin. O sige, kain na tayo. Baka lumamig yung pansit. Paano tayo kakain? Bakit? Wala pang pinggan. Oo nga, no? Teka lang, ha? Bebeng! Bebeng! Si Ador at si Talahib. Ador! 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 Di ba sabi ko sa'yo, babalikan kita? Ha? Babalikan kita?
mahal ng Diyos. Tulungan mo po ako. Huwag mo po akong hayaang matay. Tatanggap pa ako ng bautismo. Wala pa ako sa iyong iglesia. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Tulungan mo ako makapagbagong buhay. Tugtungan mo ang buhay ko habang nabubuhay ako. Paglilingkuran kita. Bebeng, magpahinga ka na. Ating gabi na. Sandali na lang. Matatapos na to. Kailangan malinis ang kapilya sa lahat ng sulok. May pagsamba kasi bukas. Nalimutan mo, ano? Pero ako, hindi ako nakakalimot. Simula nung magbantay kapilya ako, hindi pa ako nakalimot sa aking tungkulin. At habang ako'y buhay, paglilingkuran ko siya. Mamahalin ko ang tahanan niya. Yan naman ang lagi mong sinasabi araw-araw. Dahil mapagmahal ang Diyos, Janang. Mapagmahal ang Diyos.